Ang sabi nga nila, sa tropahan nagsisimula ang lahat. Sa tawanan, inuman, kulitan. Mga kwentuhang walang katapusan. Mga gabing akala mo normal lang ang lahat ng bagay na iyon. Pero doon pala unti-unting magbabago ang takbo ng buhay mo. Pero bago ang lahat, Kuya Dax, tawagin niyo na lang po ako sa pangalang RJ. Hindi ko po tunay na pangalan yan. Baka kasi kung sasabihin ko ang tunay kong pangalan dito, ay may makakakilala sa akin. Isa po akong Igorot, Moreno, 29 years old. Taong 2017, unang beses akong umibig at makipagrelasyon at masasabi kong seryoso talaga ako. Para sa akin kasi, hindi na laro-laro ang lahat sa edad kong iyon. Pangmatagalan na kasi ang gusto ko, ang hanap ko. Pero dahil sa trabaho, nagkalayo kami. Unti-unting nabawasan ng mga koneksyon namin, ang oras namin sa isa't isa. Naging mas madalang ang pag-uusap kahit pa sabihing uso na ang cellphone noon. Hanggang sa isang araw nga dumating yung kinatatakutan ko. Nalaman ko na may iba na pala siyang kasama na mas malapit sa kanya. Inamin naman niya sa akin na hindi niya kinaya ang long distance relationship, Kuya Dax. Kaya niya nagawa yon. At doon ko nga din naranasan ang unang kabiguan sa pag-ibig. At doon ko din nasabi sa sarili ko na ang sakit pala kapag pinagpalit ka ng taong minamahal mo. Hindi lang puso ang nadurog sa akin noon. Pati tiwala ko sa sarili ko parang nabawasan na. Ilang buwan kong ininda ang sakit ng yon. Pakiramdam ko ay kumuha ang mundo ko kasi akala ko ay sapat yung ibinibigay kong pagmamahal sa kanya at tiwala na kahit magkalayo kami, hindi niya ako ipagpapalit. Makukontento siya kung anong meron kami kasi ang ginagawa ko namang iyon ay para sa aming dalawa. At doon ko din sinabi sa sarili ko na simula sa araw na yon, hindi na ako muli magtitiwala. Hindi na ako basta-bastang magpapapasok ng tao sa buhay ko para kasing na-trauma ako sa pag-ibig. Pero Kuya Dax, ang buhay ay may sariling plano. May mga darating na pagkakataon na hindi mo inaasahan. Isang gabi noon, mag-isa ako sa bahay ng tita ko. Pansamantala kasi akong nanirahan sa kanya. Kakauwi ko lang galing sa trabaho noon. Nakahiga na ako sa higaan ko. Tahimik ang paligid. Yung tipo ng katahimikan na maririnig mo yung tunog ng electric fan, yung tiktak ng orasan at yung sarili mong paghinga. Naboboard na ako noon. Wala akong makausap. Umuwi kasi sina tita sa probinsya nila. Kaya nag-iisa lang ako sa bahay noon. Kaya ang ginawa ko ay kinuha ko ang cellphone ko at nag-scroll ako sa Facebook ko. Doon ko nakita ang post ng dati kong nakaka-chat na itatago na lang natin sa pangalang JR naman. Kung ilalarawan mo siya, mas matangkad siya sa akin. Mas natural yung charm. At guwapo siya, Kuya Dax. Binisita ko ang wall niya. Sa totoo lang, matagal ko nang hindi nakikita ang mga post niya. Or talagang nung time na kami pa ng ex ko, hindi ko na naging hobby ang magbukas ng Facebook ko. Naging kontento kasi ako sa kanya. Nakita ko yung post ni JR, yung pinaka-latest na post niya. Nagiinuman sila ng tropa niya. Hindi ko naman alam kung anong pumasok sa isip ko at i-message ko siya. Nag-message ako sa kanya ng, "Mukhang nakakatuwaan kayo dyan ah. Patagay naman ako dyan, sir." Pabiro lang naman yun kasi naboboard na talaga ako dahil pagkagaling sa trabaho, uhuwi kagad ako. Pero laking gulat ko nung nag-reply siya kagad ng, "Nasaan ka ba? Pupuntahan kita. Magdadala ako ng inuman tayo." Aminin ko naman na hindi ko ina-expect yung reply niya. Nagbibiro lang naman talaga ako noon. Akalain ko ba namang kakagatin niya
Ang tagal na naming hindi nag-uusap. Pero sa bandang huli naman ay umagree naman ako. Ibinigay ko sa kanya yung details kung saan siya pupunta. Yung contact number ko para i-text niya rin ako pag malapit na siya. Habang hinihintay ko siya, napansin ko yung tibok ng dibdib ko. Bakit parang may anticipation? Pero binawi ko din na inuman lang naman yun. Bakit parang kinikilig ako? Bakit parang excited ako? Pero bakit parang may kakaiba akong naramdaman? Siguro mga 1 oras din ang nakaraan nang narinig ko ang katok sa pintuan. At dahil wala naman akong ine-expect na ibang darating, nakasisiguro akong si JR na yon. At hindi nga ako nagkamali. Nang buksan ko ang pinto, siya ang pumungad sa akin. Bit-bit ang isang long neck na alak at ilang mga chichirya. Pasalamat na lang talaga ako na wala si Tita nun at umuwi sa probinsya yung mag-asawa. Binati niya ako pagbukas ng pinto. Abot tenga pangiti niya. Ano? Kumusta ka na? Long time no message ka. Kinuha ko naman ang mga dala niya at pinapasok siya. At para hindi na magulo yung pagkakaayos ng sala, napagdesisyonan kong sa kwarto na lang kami magiinuman. Maluwag naman yung kwarto ko. May maliit na mesa. Pwede din namang sala pag kami maupo kasi mababa naman yung mesa ko na parang mesa ng Japanese. Kaya dumiretso na kami sa second floor sa kwarto ko. Noong una nagpaparamdaman pa kami. Sa totoo lang Kuya Dax, first time naming magkita nun in person. Kachat ko lang talaga siya bago ko pa man nakilala yung ex ko. Habang tumatagal yung usapan, dumadami na yung tagay namin. Mas nagiging personal ang usapan. Hanggang sa naikwento ko na nga rin yung past relationship ko, yung sakit na pinagdaanan ko. Tahimik lang naman siyang nakikinig sa mga kwento ko. At doon ko napansin, iba ang tingin niya sa akin. Parang may halong awa sa mga pinagdadaanan ko. Napapaluhan na rin ako habang nagkikwento ako sa kanya. Habang tumataas ang tama ng alak, nararamdaman ko na unti-unti na din siyang lumalapit sa kinaupuan ko. Naramdaman ko na lang na hinihimas niya yung likod ko. Inaalo niya ako. Pinapataan sa pag-iyak ko. Binibigyan ng assurance na nando lang siya para damayan ako sa mga pinagtataanan ko. May mga sandali pa nga na nagkakatitigan kami. Yung titig na parang may gustong itanong. Yung titig na parang may gustong sabihin sa isa't isa na hindi kayang bitawan. Sa loob-loob ko naman, ang daming tumatakbong tanong. Ang daming pulong sa isip ko. Na kailangan kong pigilan ng sarili kong ma-attach sa kanya. Kasi sariwa pa yung sakit na dinulot ng past relationship ko. Na ipinangako ko sa sarili ko na hindi na ako muling may in love pa. Kasi mas sakit ang muling mabigo. Na baka hindi ko nakayanin pa pag mabigo pa muli ako. Pero Kuya Dax, mas malakas yung itinitibok ng puso ko kesa sa isinisigaw ng isip ko. Kasi aminin ko na kahit hindi pa man kami nakikita in person ni JR, sa kanya ako unang na-fall. Siya ang unang lalaking minahal ko. Nagkataon lang na dumating sa buhay ko yung ex ko na nanakit sa akin. Oo Kuya Dax, hindi ko na napigilan ang puso ko na ma-fall. Kasi mas malakas talaga yung sinasabi ng puso ko sa isip ko. Sinabi ko na lang sa sarili ko na susubukan kong muli. Bahala na kung masaktan at kung mangyayari yun, doon na talaga ako susuko sa pag-ibig. Sa gabing yun, may nabuo sa pagitan namin na hindi lang basta friendship lang. At doon na nga nagsimula ang lahat. Pagkatapos nga ng gabing yun, nag-iba na ang ikot ng mundo ko. Biglang naging mas masaya ang umaga ko. May dahilan na parang ngumiti. May inaabangan na message galing kay JR. Halos araw-araw kami nag-uusap sa phone. Nagsasabihan ng good morning, kumain ka na ba? Mag-iingat ka, miss na kita. Sa una minsan lang kami magkita sa 1 buwan. Pero habang lumilipas pang ilang buwan, nagiging lingguhan na. Hanggang sa araw-araw na. Hanggang sa isang gabi nga habang nagchat-chat kami, sinabi niyang kasama niyang tropa niya. Nagiinuman sila. Nag-message ako at bigla siya nag-reply ng
Pwede ba? Huwag ka muna masyado magchat-chat. Baka ma-attach ako sa'yo. Aaminin kong parang may pumitik sa sentido ko. Parang biglang nag-freeze ang mundo ko. Anong ibig niyang sabihin sa ma-attach siya? Ibig sabihin ba, hindi pa siya sigurado sa kung anong meron kami, na ako lang ang nag-i-invest ng feelings sa amin? Hindi ako sumagot kagad, pero sa loob ko, parang may sakit na akong nararamdaman. Baka kasi ako lang talaga ang masyadong nag-i-invest ng pagmamahal, pero sa kanya, wala lang talaga yon. Na baka katulad din siya ng ex ko na sa huli, iiwanan din ako sa ere. Kinabukasan naman nagsorry siya. Lasing lang daw talaga siya kaya nasabi niya yon. Hindi raw niya sinasadya. Tinanggap ko naman ang paliwanag niya. Naintindihan ko naman. Pero simula nung naminin ko, dumistansya ako sa kanya. Natatakot na kasi akong sumugal sa kung anong meron kami. Kaya simula nun hindi na ako naging pareho sa kanya. Ilang araw pang lumipas, ako naman ang umiwas. 3 araw akong hindi nag-message sa kanya. Dini-activate ko ang Facebook ko. Hindi dahil sa galit ako sa kanya, kundi dahil natatakot ako na maulit na naman. Ayaw ko nang maulit yun. Kasi pag nangyari yung kinatatakutan ko, hindi ko na alam ang gagawin ko. Natatakot na akong mas lumalim pa ang nararamdaman ko sa kanya. Natatakot akong mas masaktan uli sa pangalawang pagkakataon. Pero isang linggo ng hapon, may kumatok sa pinto namin. Pagsilip ko sa bintana, siya ang natanaw ko mula sa kwarto ko. Nakatayo sa labas. Mga ilang minutong nakaraan, narinig ko ang tawag ni tita. May naghahanap daw sa akin. Doon ako natigilan. Bakit naman siya pumunta kung kailan nasa bahay si na tita? Anong gagawin ko? Hindi ba siya natatakot na baka mahalata ni tita kung anong meron kami? Hindi ko naman siya pwedeng ipagtabuyan kasi baka lalong mas makahalata si na tita. Kaya ang naisip ko na lang ay ipinakilala ko siya sa tita ko bilang tropa ko lang. Pinatuloy ko siya. At buti na lang talaga noong mga oras na yon, may bisita si na tita na nasa sala. Kaya may naging dahilan ako na sa kwarto ko na lang patuluyin si JR na hindi naman tinutulan ni tita. Siya pa nga itong humingi ng pasensya sa amin. Simula nga nun Kuya Dax, halos bawat weekend na kami magkasama. Minsan siya ang pumupunta sa amin na as usual, ang pakilala ko ay tropa ko lang. May mga gabi na tahimik lang kaming magkatabi. May mga araw na namamasyal kami. Pero sa bawat kasama ko siya Kuya Dax, sa aminin ko, may kasamang takot. Hanggang kailan kaya kami ganito? May patutunguhan bang relasyon namin? Handa ba kaming panindigan ito kung anong meron kami? Hanggang ngayon Kuya Dax, nakikita pa rin kami tuwing weekend. Ang dating sir na tawagan ay napalitan na ng mas malambing na tawagan. My loves na. May mga gabi pa habang magkatabi kaming dalawa, bigla akong nitatanong sa sarili ko na mahal ko na ba talaga siya? Kasi aminin ko Kuya Dax na hindi ko pa rin ibinibigay sa kanya ang 100% na puso ko at tiwala ko. Mahirap nang masaktan sa huli. Ngayon Kuya Dax, mag-iiwan ako ng tanong at sana masagot ng mga makakakinig ng kwento kong ito. Unfair ba sa part ni JR na hindi ko pa rin ibinibigay ang 100% na tiwala at puso ko sa kanya? Oo, mahal ko na siya pero nahihirapan pa rin akong ibigay ang mga yun sa kanya kasi sobra talaga akong nasaktan sa ex ko. Ano ba ang dapat kong gawin para maibigay ko na sa kanya ng buo ang puso at tiwala ko? Sana po'y matulungan niyo na ako. Ma-appreciate ko po kung may comment nyo sa comment section kung ano ba dapat ang gawin ko. Maraming salamat po Kuya Dax sa pagbabasa ng kwento ko. More power po sa channel nyo at more subscribers to come. Ako si RJ. At ito, ang true confession ko.